Ngayon, sa pananaw ni Inday Sara, ni VP Sara, mukhang kailangang tigilan na 'to para hindi ito magkaroon ng lakas ng loob na ituloy ang kanilang mga kasinungalingan. Kailangan managot sila. Hindi pa pwede ito. It has to stop. Kaya siya naghain ng demanda dito kay Madriaga. Politika lang pala si Presidente Duterte. Bago siya namatay, nag-withdraw siya. At in-expose niya ang kalokohan ni Trillanes. Kaya talaga namang siya, lahat yan, siyang may kagagawan. At ito namang administrasyon, sabwata naman. Kasi nga, ang agenda nilang lahat, patahimikin ng mga Duterte, sirain ng mga Duterte, manatili sila sa kapangyarihan, at ipagtanggol nila yung mga kalokohan nila. Tama yung ginawa ni VP Sara. Kaya na siya kasi yung mga nakaraan kasi, ang tingin niya, nagkamali si Presidente Duterte na pinabayaan na hindi niya pinailan ng kaso itong si Trillanes at yung mga sumisira sa kanya, pinabayaan niya. Kasi nga, mabait kasi itong si Presidente Duterte. Ang kanyang paniniwala kasi, karapatan ng bawat tao na maghain ng demanda kung talagang sa tingin niya ay merong probable cause against the person being accused. Kaya pinabayaan niya ng pinabayaan. Pero ang problema, nung naging mabait ang Presidente Duterte, nako, parang impyerno naman. Itong mga kalaban niya na talagang pinagtulong-tulungan siya. Ngayon, sa pananaw ni Inday Sara, ni VP Sara, mukhang kailangang tigilan na 'to para hindi ito magkaroon ng lakas ng loob na ituloy ang kanilang mga kasinungalingan. Kailangan managot sila. Hindi pa pwede ito. It has to stop. Kaya siya naghain ng demanda dito kay Madriaga. At mukhang itong mga gumawa ng script kay Madriaga, hindi nila tinignan masyado ang background. Kaya mukhang nakakasiguro ako na ihahain ang kaso labang kay Madriaga. Ang problema lang dyan, ito, kung yung Department of Justice sunod-sunuran sa Malacanang, dun sa mga amo nila, ay delikado. Baka hindi ituloy i-dismiss. Alam niyo naman, pag kayo ay kaalyado ng Presidente Duterte, ang Malacanang ay tutugisin kayo. Ganyan ang regla ngayon. So tingnan natin. Let us see how it goes. Ayan, Attorney Sal. Ayon sa mga ulat, Attorney Sal, inamin din nitong si Trillanes na nakipag-ugnayan siya sa International Criminal Court kaugnay nga nung sa mga kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Pero iginit niyang wala siyang nilabag na batas at wala daw masama sa kanyang ginawa. Itinanggi rin daw niya yung paratang na tumanggap siya ng pera para pondohan yung operation ng ICC dito sa Pilipinas at sinabi na sinusubukan lamang umanong dungisan yung kanyang papel sa kaso. Hindi rin daw siya nabigla. Ano pong masasabi niyo dito, Attorney Sal? Anong dutungisan? Matagal nang madungis ang kanyang pangalan dahil sa mga kalokohan niya. Talaga namang yan ang demanda dyan kay Presidente Duterte. Kagagawan lahat yan ni Trililing. Siya talaga nagmaniobra niya. Nakita niyo yung isang abogado, yung namatay na abogado. Sino na nga ba yung abogado yun? Si Attorney Sabio. Hindi ba ginamit niya si Attorney Sabio at si Attorney Sabio nung na-realize na pinupolitika lang pala si Presidente Duterte. Bago siya namatay, nag-withdraw siya. At in-expose niya ang kalokohan ni Trillanes. Kaya talaga namang siya, lahat yan, siyang may kagagawan. At ito namang administrasyon, sabwata naman. Kasi nga, ang agenda nilang lahat, patahimikin ng mga Duterte, sirain ng mga Duterte, manatili sila sa kapangyarihan, at ipagtanggol nila yung mga kalokohan nila. Hindi naman nila pwedeng ipagtanggol yun kung wala na sila sa kapangyarihan. Kaya kailangan talaga sirain
pakulong, iditini, kidnap si Presidente Duterte. At yung isa naman, i-impeach, i-convict. O, yan ang kanilang mga plano. Mm. Pero maniwala kayo, hindi mangyayari yan. Ayan. Hanggang ano lang sila, hanggang transmission ng impeachment. At doon naman sa dahig, ayan ang medyo nangangamba tayo doon kasi Mm. yung mga galaw ng ICC, pinagpilitan nilang manghimasok sa ating sistema legal kahit wala silang jurisdiction. Kaya doon nangangamba tayo. Well, nasabi ko na noon pa sa ating programa, yung banta di umano, it exists only in the imagination ng mga nagsasabing may banta. Walang banta kasi ang pagbabanta manggagaling sa patay. Paano nagkaroon ng pagbabanta? Ito namang kay Congressman Suntay. Kawawa naman si Congressman Suntay. Ang ginawa lang niya naman ay ipakita na yung pinaka-worst, pinaka-masama mong pag-iisip sa isang tao ay hindi isang krimen. Kasi nga, yung sinasabi nila si Inday Sara daw, nag-isip na pupugutan ng ulo at sinabi publicly, alam nyo, hindi, ito naman si Clara, si Aling Clara, parang ka namang hindi abogado. Yung mga ganyang pahayag na may papatayin ka, pero wala kang overt act na gagawin mo, hindi krimen yan. Ang ginawa lang ni Congressman Suntay, binigay niya lang ng parallelism. Inilarawan niya lang. Halimbawa, nakita ko yung babae yon. Naisip ko. Kung ano man yung naisip ko na hindi naman... Hanggat hindi, halimbawa, naisip mo, i-rape ko kaya ito. Kung nasa isip mo yon, hanggat hindi mo ginagawa, hindi isang krimen yun. Yun lang, wala akong paglalarawan lang yon. Ito naman mga sensitive kayo. Naman. Ang tingin ko dyan, kaya napaginita si Congressman Suntay. Kasi pinagtatanggol niya si BP Sara. Yun lang yun. Walang ibang dahilan doon. Siguro kung kinikriticize siya si Inday Sara, pumapabor siya sa impeachment. Wala. Wala yun. Hindi nila papansinin yun. Papabayaan. Hayaan mo lang yun sa record dyan. Ayun lang. Kung talagang sa tingin niya, hindi naman totoo at isang paninira sa pangalan niya, talaga dapat magsampa siya. Para maalaman natin talaga. Malaman natin kung totoo ba o hindi ang paratang nitong mga marino. Ang sinasabi niya, hindi totoo yan. Paninira sa akin yan. No? Kaya tama yan, magpansa ng kaso. Ayan. Kaya mo ang hukuman ang magsabi sa atin kung totoo nga o hindi. Now, yung anti-dynasty yan, hindi makakapasa yan. Kita mo, yung sinasabi nila na si Presidente Marcos yun, pabor daw siya. Pero yung anak niya, kasama yung speaker, nag-introduce ng kanilang version. At mukhang yun ang ipapasa nila na pwede ka pa rin tumakbo basta ibang distrito. Hindi ganun din yun. Sa halip na ipatupad mo yung saligang batas kaugnay sa kontra ng pananatili ng mga magkamag-anakan sa posisyon. Lalo mong pinalakas. Kasi gagawin mo ng batas, pwede kayong tumakbo basta sa iba-ibang distrito. Hindi ganun din yun. Kalokohan lang lahat yan. Walang mangyayari dyan. Kahit pa magsama-sama sila, tatalo sila ni Inday Sara. At saka yung ulitin ko, yung dynasty walang mangyayari doon. Hindi makakapasa yun. Kung makapasa sa halip na patayin mo dynasty, pinalakas mo pa. Actually, marami na tayong reaction niya, di ba? Hindi handa ang gobyerno. Dahil kung handa sila, hindi sila magkakantaranta ngayon kung anong gagawin nila. So, walang long range na aeroplano. Wala. Hindi dapat bumili kayo noon pa. Di ba? Sa halip na pinagdanakaw ng mga walang yung politiko, meron na tayong mga aeroplano, madaling kunin yung mga kababayan natin. Walang planning . No planning, no program, wala, nothing, nada.
Niyo po, sufficient po ba yung sinabi ng DA na fuel subsidy para sa mga magsasaka at mangingisda? Hindi ba sabi niya 5,000 lang? Mm. 5,000 hanggang kailan yun? Kulang yun. Yan ang problema kasi dapat nga kung meron tayong preparasyon mulat sa poll, hindi tayo magkakaganyan kahit na anong giyera mangyari sa gitnang silangan o sa ibang lugar. Pag maganda ang ating ekonomiya, na-prepare mo na yung mga pundasyon, hindi ka mahirapan. Ay, ang problema nga wala eh. Walang programa. Puro politika nasa isip. Puro pananatili sa kapangyarihan, puro pagnanakaw ng pera ng bayad. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, tanggap pa po tayo na isang ulat, Attorney. Nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC laban sa pagkalat ng mga peke at recycled na video sa social media na sinasabing may kaugnayan sa umiigting na tensyon sa Middle East. Ayon sa mga otoridad, ginagamit umano ang mga ito upang manakot at makapanlamang lalo na sa mga overseas Filipino workers o OFWs at kanilang mga pamilya. Alamin natin kay Angel Pastor. Ito ang video na muling kumakalat online na sinasabing isang Filipina umano ang nagla-livestream mula sa kanyang apartment sa Dubai nang tamaan umano ito ng Iranian missile. Ngunit ayon sa verifikasyon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, gamit ang Open Source Intelligence o OSINT at AI-assisted verification tools, napag-alamang ang naturang video ay mula pa sa pagsabog sa Beirut port sa Lebanon noong 2020 at walang kaugnayan sa kasalukuyang tensyon sa Middle East. Dahil dito, nagbabala ang CICC lalo na sa mga content creator na huwag samantalahin ang kasalukuyang sitwasyon para lamang sa kasikatan o kita sa social media. Hindi nga Pinay, di ba? Hindi nga Pinay, di ba? So, mukha lang siya Pinay, tapos they're circulating the video na it's happening in the Middle East current time na nag-live siya, tapos binomba, tapos yun yung tragedy na yun. To get clout. So, para maraming eyes on, maraming views, umakyat yung engagement, umakyat yung following ng pages. Ayon kay CICC Executive Director Renato Aboy Paraiso, target ng mga naturang content ang emosyon at pangamba ng mga OFW at kanilang mga pamilya habang patuloy ang paglala ng tensyon sa rehiyon. Mas malala pa niya, may ilang individual ang umano'y gumagamit ng mga peking video upang makapanghingi ng donasyon at nagpapanggap na sila ay mga biktima ng kaguluhan kahit hindi naman apektado ng sitwasyon. We just want to appeal to our kababayans and other influencers or, sorry to say, mga cloud chasers, not to exploit this ongoing tragedy that's happening in the Middle East, because we've monitored a lot of fake videos that are recirculated, that happened from before, to gather clout. At mas masama pa dyan, sa-scam sila para manghingi ng donasyon, telling us their victims. Naipagbigay alam na rin umano ang issue sa tanggapan ni Senador Raffy Tulfo, ang chairman ng Senate Committee on Migrant Workers, matapos kumalat ang mga naturang video sa iba't ibang social media platforms. Nagbabala rin ang CICC na hihilingin nila ang agarang pagpapatanggal ng mga maling content at kung magpapatuloy ang pagpapakalat ng peking impormasyon, maaari rin ipatanggal ang mismong social media pages ng mga lumalabag. Hinimok din ng ahensya ang publiko na tiyaking beripikado ang pinagmumula ng anumang video o impormasyon bago ito ibahagi. Maaari ring i-report ang kahinahinala o gawa-gawang content kaugnay ng cybercrime at online exploitation sa Interagency Response Center sa pamamagitan ng Hotline 1326. Para sa Diyos at Pilipinas, kung mahal Angel Pastor, SMNI News. Yan, Attorney Sal. May any reaction po kayo tungkol sa balitang yon? Talagang namang maraming AI-generated na mga videos, photos. Kaya ako, pag kikita ko, wala. Nagayantay lang ako ng validation sa mainstream media. O kaya ginugoogle ko, tinatanong ko, totoo hindi. Sasagot naman agad. Kaya maging mapanuri na lang tayo. Huwag kayong basta naniniwala sa mga napapanood nyo. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, babasahin na po natin itong mga mensahe na ipinadala nating mga kababayan, Attorney, from Mel. Kampo ng Pinas ang EDCA.
then why hindi basta-basta nakakapasok ang mga government officials dyan, even the chief architect ng walang permiso galing sa Amerika? At bakit may typhoon missile pa dyan? Yan, nagtatanong si Mel, attorney. Matagal na natin. Nasabi na rin natin yan sa programa na yung mga base militar na yan. Wala tayong control dyan. Hindi ka makakapasok dyan. Mga Amerikano may hawak na. Ayan. Meron pang katanungan din si John Joey, attorney. Mga ungas pala yan sila eh. AFP pala ang nangangasiwa. Bakit tuwing may sakuna, nga ang taong bayan at hindi man lang mapakinabangan yung mga EDCA sites na yan? Hindi ba? Yan criticize na natin yan noon. Kasi wala tayong nakikitang mga puti na pagdating sa mga sakuna narinig na tumutulong. Sila may mga kasangkapan na pwedeng sa mga relief operation, rehabilitation, wala Kung meron man, hindi natin nakikita. Ayan. Yun lang, attorney. Meron pang tanong si Peace on Earth Day, isang YouTube comment. Good day, Attorney Sal. What is your opinion of Congressman Rufus and Suntay? Are they on VP side? Definitely si Congressman Suntay. Sara yan, Duterte talaga. Pero ito si Rufus, hindi ko maintindihan. Nung mga nakaraan, nabasa ko, panaybanat niya. Pero, pumirma ba siya doon sa committee? Kasi 54 miyembro siya. Isa lang ang nag-oppose, si Congressman Suntay. Tinanong ko nga si Congressman Suntay kahapon. Sabi ko, ano nangyari kay Rufus? Kala ko ba, question niya yung mga aligasyon. Parang ang paliwanag kasi daw may nakita sa ibang articles na pwedeng valid. Kaya daw, kaya hindi nag-oppose. Ewan ko ba? Rufus, kailangan maging consistent ka. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, may comment si Glory Libasa. The way BBM speaks, makikita at ramdam mo na hindi siya sincero sa sinasabi niya. Nakakagalit na parang wala siyang konkretong plano para sa bansa natin at para sa mga OFW na naiipit sa gera. Yan. Balat kayo pala ang buhay sa mundo. Yan ang team song nila. Ayan, Glory Lee, kinantahan ka na ni Attorney Sal. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Ito, from Rosalie. Ang pera ng Pilipinas, ang national budget na pinirmahan niya ay nakalaan lang sa pagsira sa mga Duterte. Ayan. Ito naman, from Sophie Ming. Kawawa na ang bansang Pilipinas at this difficult situation, hindi pa handa ang government. Hindi pa on time ang tulong. Number 1 sa pagnanakaw ang mga politiko. Not all naman pero ang bagal ng tulong ngayon lalo na sa nahaharap tayo sa krisis. Kaya kayo, pag nanawagan ng Iglesia ni Cristo na magmarcha sa kalsada, mapayapang protesta, sama tayo. Samahan natin. Yan lang ating That's the only sandata or weapon sa ngayon. Kailangan talagang maramdaman ng gobyerno na ang taong bayan ay galit na. Kailangan magbago na sila.